Gaya po ng inyo pong nalalaman, ako po ay dating kabahagi sa isang sekta o relihiyon na naniniwala sa doktrina ng Trinidad. At nung ako ay maging kabahagi naman ng Church of God Sanctified Apostolic, marami sa kanila ay natutuwa noong nalaman na ako po ay isang Sabbath keeper pa rin, hindi pa rin ako kumakain ng mga hayop na marumit karumal-dumal, at nag-iingat pa rin ang church na ito na akin pong sinamahan ng kautusan o 10 utos ng Diyos. Subalit ang hindi nila matanggap is bakit sa sekta na yan or sa relihiyon na yan, bakit naman hindi itinataguyod ang doktrina ng Trinidad? So sa video pong ito ay atin pong tatalakayin o sasagutin ang issue may kinalaman sa bagay na yan. Alam niyo po mga minamahal, meron pong pag-aaral ang Church of God, 7th day, patungkol po sa doktrina ng Trinidad. At ito po yung aking isi-share sa pagkakataon pong ito. Ibig sabihin, ito po ay galing po sa isa sa mga official na babasahin ng Church of God 7th day, na kung saan tinatalakay po dito yung doktrina ng Trinidad. So bago po natin talakayin ang bagay na yan, magbigay po ako ng konting idea po sa inyo. Ano ba ang nakapaloob may kinalaman sa doktrina ng Trinidad? Ang doktrina ng Trinidad, ito po ay paniniwala sa iisang Diyos na nahahayag sa 3 magkakaibang persona. Ito po ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang 3 ito ay magkakapantay, kapwa walang hanggan at makapangyarihan sa lahat. Nakapaloob din sa doktrina ng Trinidad na ang 3 po dito or marami ay ang mga persona. Subalit, sila pong 3 ay iisa ang likas, ang Diyos. So basically, pagka sinabing Trinity, ito po ay nangangahulugang paniniwala sa iisang Diyos. Ito po ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron pong mga talata sa Bible na ginagamit ng mga nagtataguyod sa doktrinang yan. Nung ako po ay naniniwala pa sa doctrine ng Trinity sapagkat yung sekta nga na aking sinasamahan ay Trinitarian. So kinuha ko yung 4 sa pangunahing idea, pananaw at talata na madalas nilang gamitin pagka ipinagtatanggol nila yung doctrine ng Trinity. Ibig sabihin, kung mayroong 10 talata na gagamitin para patunayan ang doctrine ng Trinity, 4 po dito ang hindi mawawala. Ito nga po yung aking babanggitin. Ang una is yung nakalagay sa Matthew chapter 28 verse 19 na binabanggit po dito, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Paano po inuunawa ng tagapagtaguyod ng doktrina ng Trinidad ang talatang ito? Sinasabi daw sa talata na bautismuhan daw ang isang alagad sa pangalan. Yung word na pangalan dito is singular, isa lang. Pero kinakatawanan di umano ng 3 persona. Ito ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya ang sabi, bautismuhan nyo sila sa pangalan. Hindi sinabing sa mga pangalan. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isa lamang po ang Diyos, isa lamang ang pangalan, o kapangyarihan, authority, o pagka-Diyos. Subalit ito po ay nahahayag sa 3 persona, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ikalawang talata na madalas gamitin is yung nakalagay sa 2 Korinto 13, ang talata ay 14. Ito naman po ay basbas. Ang sabi po dito, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. So dito ang argument nila, ito po ay basbas ng Diyos sa mga Kristiyano. At dahil ito ay basbas, napaka-importante at napakahalaga nito. At sinasabi dito na yung basbas ng Christianity, ito po ay 3 persona ng Trinidad. Ito po ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ikatlo is yung John chapter 1, verse 1 and 14. Ito yung pinakatalamak siguro sa mga talata na aking babanggitin. Ang sabi kasi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Idinidiin nila dito yung salitang God sa John chapter 1 verse 1 C or yung third clause or sugnay. Yun daw berbo kasama na ng Diyos sa simula pa at itong berbo na to tinawag na Diyos. Sa verse 14 binabanggit naman na ito po ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. So walang patumpik-tumpik, si Kristo yan. So si Kristo ay umiiral na sa pasimula pa, kasama na siya ng Diyos at siya ay tunay na Diyos at nagkatawang tao. Kaya dito po nauugnay yung doktrina ng dual nature ni Christ. Siya di umano ay taong totoo at Diyos na totoo. Isa rin po ito sa mga ginagamit para patunayan ang doktrina ng Trinidad. Ika-4, syempre kung yung Ama at saka Anak may talata sa Biblia, hindi pwede mawala ang Holy Spirit. Pagpapatunayan naman nila na Diyos ang Espiritu Santo, gagamitin naman nila yung nasa Gawa, chapter 5, verse 3 hanggang 4, na dito ay si Ananias
ay nagkasala sa paglilingid ng isang bahagi sa mga apostol. At ang sabi ni Apostol Pedro, bakit mo pinaglalangan ang Espiritu Santo? Hindi ka nagkasala sa tao kundi sa Diyos. So dahil ang Espiritu di umano ang pinagkasalanan ni Ananias at sinabi ni Pedro na hindi ka sa tao nagkasala kundi sa Diyos, by conclusion, ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. So, napansin niyo po ba, napaka-basic lang ng mga talatang ito, pero pag hindi natin naintindihan or naunawaan, maaari po tayong madaya at humantong sa paniniwala ng doktrina ng Trinidad. Ngayon, bakit naman po ang mga kabahagi sa Church of God Sanctified Apostolic ay hindi po naniniwala sa doktrina ng Trinidad? Gaya ng aking binanggit, mayroon pong pag-aaral ang church na isa nagawa regarding sa doctrine of Trinity. At ito nga po yung aking ibabahagi gamit po yung official doctrine ng Church of God Seventh Day. So, hindi ko na ho ito babasahin isa-isa para hindi po tayo humaba, pero ipa-flash ko na lang sa screen ang mga punto na binanggit po dito. Unang-una, ayon po sa pag-aaral ng Church of God Seventh Day, yun pong doktrina ng Trinidad. Ito po ay in-improve na version lamang po ng paniniwala ng makapaganong mga relihiyon, kagaya po ng Babylonia, Ehipto, Gresya at Roma, na kung saan ang mga ito ay may mga kanya-kanyang version ng doktrina ng Trinidad. Alam natin syempre na hindi parehong-pareho kasi yung argument ng mga nagtataguyod ng doktrina ng Trinidad, pag kinumpara mo naman yung paniniwala nila doon, ay hindi naman parehong-pareho sa doktrina ng Trinidad. Syempre, gaya ng aking binanggit, unti-unti po kasing nag-improve or dinevelop ang doktrinang ito. Makikita natin na yung doctrine ng Trinity, ito po ay aral na mayroong konsepto na makikita natin sa mga relihiyong pagano. So, hindi po ito aral ng Biblia. Hindi po itinuturo o mababasa sa Biblia. Ito po ay nabuo hango sa mga relihiyong pagano, na kung saan hinanapan lamang po ng mga talata sa Biblia. Pero yung mga talata sa Biblia, kailanman ay hindi nagtuturo pabor sa doktrina ng Trinidad. Ang totoo, ang mababasa pa nga natin sa Bible, itinuturo ng Biblia na mayroon lamang iisang tunay na Diyos. Ito po ang Ama. At si Jesucristo naman po ay anak ng Diyos. At ang Espiritu Santo, ito po ay kapangyarihan na nagmumula sa Diyos. Ito po ay naisusugo ng Ama at ng Anak. Kaya po dito ay tahasang sumasalungat ang Biblia sa doktrina ng Trinidad. Kaya hindi nyo po masisisi ang mga kabahagi sa Church of God kung bakit hindi po namin tinatanggap ang doktrina ng Trinidad, sapagkat ito po ay galing sa mga relihiyong pagano na dinevelop lamang, kaya po nagkaroon ng sariling bersyon. Ikalawa, yun pong konsilyo ng Nicea na ginanap po noong 325 AD, ito po ay nagbunga ng dalawang maling doktrina na tahasang sumasalungat sa doktrina ng kadyusan. Sapagkat di umano, dito ay pinag-usapan at pinalize ang may kinalaman sa likas na kalagayan ni Jesucristo, kung siya po ba ay kapantay ng Diyos at Diyos sa kalikasan o hindi. Subalit, majority po sa mga dumalo sa nasabing konsilyo ay pumabor sa paniniwala na si Jesucristo ay homoousios or kapantay ng Diyos. Ibig sabihin, same substance, may kaparehong substansya ng Diyos Ama. Sa ganitong bagay, may dalawang maling aral ang bumangon or ipinanganak. Una, ang paniniwala na si Maria ay ina ng Diyos. Can you imagine yung nag-iisang tunay na Diyos, walang hanggan? After noong Council of Nicaea, bigla na lang may bumangong ganong doktrina, which is si Maria ay ina ng Diyos. Bagay na hindi itinuro ni Jesus at ng kahit sino mang mga apostol. Pero kasing paniniwala dito na bumangon na si Jesus daw ay taong totoo at Diyos na totoo. So dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, si Maria daw ay ina ni Jesus sa kanyang pagkakatawang tao. In that sense, ina rin daw siya ng Diyos, sapagkat si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Pero kung mapapansin niyo sa Bible, si Maria ay ina ni Jesus. Sa Bible, ipinapakilala si Maria bilang ina ni Jesus. Pero ina ng Diyos, wala pong ganon. Maling katuruan po yan na pilit iniinsi sa Bible. Pero wala naman pong ganyan aral ang Biblia. Kaya nga po, may mga Catholic faith defender na nakikipagdiskusyon sa ganyang paksa, sapagkat after nga po ng Council of Nicaea, ipinanganak yung doktrina
na dahil si Jesus ay homosyo, same substance sa Diyos Ama, natural dapat mo talagang ituro na si Maria ay ina ng Diyos sapagkat si Jesus nga ay Diyos di umano na same substance sa Diyos Ama. Ikalawa, syempre yung obvious na si Jesus ay may dual nature. Siya po ay taong totoo at Diyos na totoo na lumakad dito sa lupa. Pero sa katotohanan, kahit isang beses, hindi po lumabas sa bibig ni Jesus na siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sinasabi niya, siya po ay nagmula at nanggaling sa Diyos. Kaya hindi siya pwedeng maging tunay na Diyos sapagkat siya po ay may pinanggalingan. At binabanggit sa Bible na si Jesus ay panganay or una sa lahat ng mga nilalang. Nung siya po ay nagkatawang tao, hindi naman siya nagtataglay ng likas ng Diyos in full essence. Ibig sabihin, likas ng Diyos na homoousios or kapantay ng Diyos. Hindi po, sapagkat si Jesus ay created being. Pero ayon sa pagtuturo ni Jesus, ang Ama ay mas dakila kaysa Kanya. Hindi niya sinabing ang Ama ay mas dakila sa aking katawang tao. Hindi o ganon. Ang sabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ibig sabihin, sa buong pagiging Jesus ni Jesus, mas dakila talaga ang Diyos Ama sa Kanya. So, hindi po homoousios, hindi po sila same substance. Hindi po sila iisa ng likas ng Diyos Ama in full essence. Ibig sabihin, si Jesucristo ay hindi po Diyos sa sintidong tunay na Diyos na kagaya sa Ama. So, itong dalawang maling doktrina na ito ay ipinanganak bunga ng konsilyo na naganap ng 325 AD upang linawin di umano ang katayuan ni Jesus sa simbahan. So, dahil sa maling mga doktrinang ipinanganak na ito, talagang hindi ito sasang-ayunan ng Church of God. Sapagkat ang maling doktrina ay manganganak lang talaga ng manganganak ng maling pananampalataya o paniniwala. Katunayan, mababasa nga natin sa aklat ng Exodo na yung unang dalawang utos ay tahasang nalalabag ng dalawang ipinanganak na doktrina bunga ng Council of Nicaea. Sapagkat sa aklat po ng Exodo, sa unang dalawang utos na binanggit po sa 10 utos na ibinigay kay Moises, ipinapakita na hindi dapat magkaroon ng ibang Diyos or same substance maliban kay Yahweh or sa Diyos Ama. So maliwanag na hindi turo ng Biblia or galing kay Jesus at sa mga apostol, yun pong aral ng Trinidad bunga ng Concilio of Nicaea. Ikatlong punto, ipinapakita sa propesiya na yun pong Roman Catholic Church, ito po ay katuparan ng maliit na sungay na babangon sa pagkabunot ng 3 sungay na nauna pa sa kanya. Mabuti basahin ko po yung talata. Ang sabi po ay ganito, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian at ang 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari na babangon at isa pang babangon pagkatapos nila at kanyang pasusukuin ang 3 hari. Ayon po dito sa pag-aaral ng church, ang sabi po dito, tinugon ng kasaysayan ang propetikong pahayag na ito at sino mang pamilyar sa nakaraan ay alam na ang kahariang tinutukoy na may 10 sungay ay ang kahariang Romano. Umiiral ang 10 kaharian ng Roma hanggang sa pag-usbong ng kapangyarihan ng Papa. At ang simbahang Romano-Katoliko ang naging dahilan ng pagbagsak ng 3 sungay o 3 hari. Ang huli sa mga natalo ng Roma, kaugnay sa simbahan, ay ang kahariang Ostrogoth noong 538 AD. So dito po nauugnay naman yung pagbubukas or katuparan ng isa pang propesiya. Yun pong 1,260 days by prophetic years. 1 day is equivalent to 1 year, meaning to say 1,260 years prophecy. Time prophecy na kung tawagin ng mga historian is Dark Ages. So nung natalo ng Roman Catholic Church yung huli nilang kaaway na Ostrogoths, 538 AD, naging makapangyarihan ang simbahang Katolika. At ang sabi pa dito, ang mga kahariang ito ay tinatawag sa kasaysayan bilang mga kahariang Aryan na hinango sa pangalang Aryan mula kay Arius, isang kilalang teologo at mahusay na guro noong kanyang panahon. Ang kanyang pagtatalo laban sa tumalikod na simbahan ng kanyang panahon ay ukol sa doktrina ng pagkaanak ni Jesus. Ang unang hakbang patungo sa doktrinang naging kilala bilang Trinidad. So, kagaya ng aking binanggit, unti-unti talaga itong na-develop. Hindi ito pagising mo sa umaga, Trinidad na siya. Hindi mo ganon. Kundi nag-umpisa nga muna ito sa konsilyo at pagkatapos nung naipantay na ng simbahan si Jesus sa Diyos Ama, dumating naman ang panahon na nagkaroon uli ng konsilyo at dito naman ipinantay naman nila yung katayuan ng Holy Spirit. So dahil magiging 3 Diyos yan,
at ang church ay monotheism or naniniwala sa kaisahan ng Diyos, ang reconciliation is 3 in 1. One God in 3 person. So ito po ay katuparan ng propesiya sa aklat ng Daniel at yung Revelation chapter 12 na dito po pumasok yung panahon ng Dark Ages noong maging makapangyarihan ang simbahang Romano. Ganon din, nais ko pong idiin po sa bawat isa sa atin na sinisira ng doktrina ng Trinidad yung konsepto ng monotheism ng Christianity. Kasi po sa mundo ng relihiyon, may tatlong pangunahin na monotheism. Ito po ang Judaism, Christianity at Islam. Ito pong tatlong relihiyon na ito ay naniniwala sa ganap na kaisahan ng Diyos. Subalit, noong naging malaganap ang simbahang Katoliko, mapapansin po ninyo na sa tatlong relihiyon na ito, biglang naiba ang konsepto ng kadyusan ng Romano-Katoliko na nagpapakilalang Christianity. Mababasa po natin sa Bible na tahasang nilalabag ng doktrina ng Trinidad, yun pong ganap na kaisahan ng Diyos or yung monotheism concept. Halimbawa, mababasa natin sa Old Testament, Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ang sabi po doon, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Yan po ay kinote ng ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa aklat ng Mark chapter 12 verse 29 na inulit ni Jesucristo yung Shema ng bansang Israel. At ang sabi niya, pakinggan mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Alam niyo po, yung word na iisa, nung isinalin po sa Greek, nung kinote ng Panginoong Jesucristo, ito po ay tinumbasan ng salitang haste. Yung salitang haste, ito po ay Greek word na ang katumbas is one. Ayon po sa tagapagtaguyod ng doktrina ng Trinity, yung salitang haste daw ay nangangahulugang compound or maramihan. Ibig sabihin, isa na plural po ang meaning. Pero hindi po yun totoo. Yun pong isa na may plural ang meaning, sa Greek po nun, ito po ay may katumbas na hen. Yung salitang hen, ito po ay nangangahulugang nagkakaisa. Kaya compound po ito. Yan po yung mababasa natin sa John 10:30. Na ang sabi niya, I and my Father are one. Yung salitang one doon is hen. Ang meaning po doon is nagkakaisa. Ako at ang Ama ay nagkakaisa. So hindi po numerical one ang kahulugan po ng salitang hen, kundi plural. Samantalang yung one na kinote ni Jesucristo sa Deuteronomy 6:4, nung isalin po to sa Greek, yung salitang one sa Mark chapter 12 verse 29 sa pahayag ni Kristo, yung salitang iisa doon, ito po ay tinumbasan hindi po ng hen kundi ng haste. Meaning po ng haste is only one, numerical one, absolute one. Ibig sabihin, nung sinabi pala ng Bible na ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa, hindi po sinasabi sa talata na ang Panginoon ay isa na may tatlong persona, kundi sinasabi na ang Diyos ay nananahan sa ganap na kaisahan. So dito makikita natin na labag sa Biblia yung paniniwala na may isang Diyos sa tatlong persona sapagkat maliwanag na inulit ni Jesus ang Shema ng bansang Israel at yung Greek word po doon na his ay nangangahulugang numerical one. Ibig sabihin, hindi mo papasok yung tatlong persona dito. Isang persona lang dapat yan at walang iba kundi ang Diyos Ama. So, hindi po talaga ito matatanggap ng Church of God, yung doktrina ng Trinidad, sapagkat labag na labag sa konsepto ng kaisahan ng Diyos na ang Diyos ay ganap na iisa, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa lamang. So, meaning to say, ang Church of God Sanctified Apostolic, sa pag-aaral niya po sa doktrina ng Trinidad, ay hindi po pumasa sa pamantayan ng Biblia. Dahil po ang Church of God Sanctified Apostolic ay Bible and Bible alone when it comes to doctrine, belief, at pagsamba sa Diyos. Hindi niya po kailanman matatanggap ang doktrina ng Trinidad. Ni yung konsepto na si Jesus ay same substance, homoousios, kapantay ng Diyos Ama. So dito sa mga puntong ito, sana naging maliwanag po sa inyo ang posisyon ng Church of God Sanctified Apostolic na ang doktrina ng Trinidad, hindi po ito aral ng Biblia, kundi labag pa sa turo ni Jesus at ng mga apostol.